Sunod-sunod na sampal ang inabot ng dalawang suspect nang makita sila ng babaeng pasahero na umunoy ginahasa nila. Kwento ng biktima, sakay sina noon ng van mula Maynila, Patandag, Surigao del Sur para magbakasyon. Bumaba po sa bayan ng Carrascal ang ibang pasahero ng van at naiwan ang biktima. Batay sa salaysay ng biktima sa mga pulis, tumigil sa isang convenience store ang van. Bumaba ang dalawang suspect at pagbalik ay may dalawa na raw na alak o dala ng alak. Nang maubos daw ang alak, itinali raw ang biktima ng mga suspect gamit ang t-shirt at doon na siya pinagsamantalahan. Matapos ang halos 2 oras, ibinaba ng mga suspect ang biktima sa isang passenger terminal sa Claver, Surigao del Norte. Nagsumbong ang biktima sa barangay na sinamahan siya sa mga pulis. Natunton ng mga pulis ang van at naaresto ang mga suspect. Depensa ng mga suspect na dala lamang daw sila ng impluwensya ng alak. Humingi sila ng tawad sa biktima. Reklamong rape ang asasampa laban sa kanila. Dagdag na 300,000 pamilya ang target na isali sa food stamp program ng DSWD simula sa Hulyo. Balitang hatid ni Jonathan Andal. May natira pang itlog, gulay at bigas sina Maria na 2 linggo na niyang nakuha ng libre sa ilalim ng 3,000 peso per month na food stamp program ng gobyerno. 6 na buwan na siyang benepisyaryo rito at kung dati 2, ngayon 3 beses na silang kumain kada araw. Dati, pinagsasama na yung agahan at tanghalian para isang kain lang. Noon kasi puro baboy lang. Puro baboy, puro itlog na pinirito lang. Yun lang kasi yung nabibili ko rin na kayang i-provide sa kanila na mabilisang luto. Ngayon, halos kumpleto na sitaw na kalabasa, sayote, na may nakakakain sila ng gulay ngayon. Madadagdagan na ang mga benepisyaryo tulad ni Maria. Sisimula na kasi ng Social Welfare Department ngayong Mayo ang validation at registration sa dagdag na 300,000 food poor families na gagawing benepisyaryo ng food stamp program simula sa Hulyo. Manggagaling ang mga ito sa 21 probinsya na natukoy na may mataas na kaso ng kahirapan, malnutrisyon at gutom gaya ng BARM. Hindi kailangang mag-apply dahil tukoy na ng DSWD ang mga mahihirap na pamilya na meron lang 8,300 pesos pababa na food budget kada buwan. Iva-validate sila ng ahensya kung mahirap pa rin sila para malinis ang listahan. Pero tanong ni Nanay Marcelina, paano naman siyang mahirap din pero wala sa listahan? Wala naman akong hanap buhay. Nakikitira lang po ako sa kamag-anak ko. Kaya ang gusto kong mangyari, sana ko pwedeng mag-apply, sana ko pwedeng sumali. So far po, wala pa po tayong on-demand registration, pero ito po ay ating pinag-aaralan. Sabi ng DSWD, hindi na isasama sa food stamp program ang mga benepisyaryo ng 4Ps dahil nakakatanggap naman na sila ng 600 peso monthly rice subsidy. May kondisyon ang pagiging benepisyaryo ng food stamp program. Kailangan dumalo sa nutrition educational session ng 6 na buwan. May miyembro dapat ng pamilya na papasok sa TESDA training at maghahanap ng trabaho. Ngayon kung hindi sila nakahanap ng trabaho sa DOLE, sila po ibabalik sa TESDA para mag-job skills training ulit sa ibang skills naman po. 3 years lang po itong libreng pagkain na bibigay ng pamahalaan para pag sila matulungan na makatayo sa kanilang mga paa. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po ng balitang yan, kausapin natin si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon, Rafi. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Opo, maliban po dito sa idadagdag ng 300,000 na pamilya, ilan na po ba ngayon yung beneficiaries ng food stamp program at bakit po ito dadagdagan? Sa kasalukuyan, Rafi, nasa less than 3,000 household beneficiaries ang ating mga kasapi ng programa. Sila ay matatagpuan sa Tondo, Manila, San Mariano, Isabela, Garchitorena, Camarines Sur, Dapa, Siargao at Parang Maguindanao. Tayo po ay mag-scale up ng ating program implementation dahil naglabas na rin ng kautusan ang Malacanang with the issuance of the Executive Order 44 na nagsasaad na mag-converge ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan na ma-achieve yung objectives ng walang putong of course to combat hunger and malnutrition. ASEC, paano niyo po na-monitor na natutupad yung mga requirements para makasali dito sa food stamp program at kumusta po yung success rate so far?
Well, ang ating food stamp program, meron itong National Program Management Office, meron tayong mga personnel who are monitoring the implementation of the various activities that are part of the program. Halimbawa po dyan, yung attendance ng ating mga beneficiaries sa nutrition education sessions. Under the nutrition education sessions, of course, ini-endeavor natin na yung ating mga beneficiaries ay magkaroon ng social and behavioral change dahil nga po natuturuan sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na mga pagkain. And of course, na-improve din yung pag-prepare nga ng pagkain, yung meal patterns nila. And of course, yan naman yung ginagawa natin in collaboration with different agencies and the private sector. At isa nga rin dyan, minomonitor din natin ay yung kanilang pag-attend sa mga sessions na isinasagawa ng TESDA, na kung saan nakakapacitate din sila, na bibigyan din sila ng mga skills, nang sa gayon, eventually sila ay makapaghanap ng trabaho and ultimately fish for their own. Okay, sige po, abangan po namin kung madadagdagan pa yung mga lugar na sasailalim sa programang ito. Maraming salamat po, DSWD spokesperson Irene Dumlao. Itinapon na lamang ang mahigit 3,000 kilo ng mangga sa San Mateo, Isabela. Ayon po sa isang nagtatanim ng mangga, lugi na sila kung ibabiyahe pa ito, lalo't 5 hanggang 7 piso kada kilo lamang ang bilihan ngayon ng wholesaler. Sobrang dami raw kasi ng naani ngayon ng mangga, kaya may oversupply nito sa mga pamilihan. Ang ibang mangga, ipinamigay naman sa mga kapitbahay. Ayon po sa Department of Agriculture Region 2, pwedeng makipag-ugnayan ang mga nag-aani ng mangga para maibenta yon sa mga kadiwa store. Matutulungan rin daw sila para maiproseso ang mangga para maging chips, jam at iba pang produkto. Ibinahagi ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ang kanyang recent heartbreak kasabay ng Mother's Day kahapon. Sa isang handwritten letter na ipinost niya sa Instagram, nireveal ng Kapuso actress ang pagkawala ng anak nilang si Francisco. Kwento ni Heart, tumigil ang heartbeat ng kanilang baby, ilang araw lang ang nakalipas. Ito na ang ika-4 na ine-expect nilang baby na nawala sa kanila mula noong 2018. Kahit broken-hearted, buong puso pa rin niyang pinasalamatan si Francisco na nagbigay aniya sa kanya ng pag-asa at sobrang pagmamahal. Binati rin niya ng Happy Mother's Day ang mga ina, fur moms, mothers to friends at mga tulad niyang kapareho ng pinagdadaanan. Dinaluhan ng ilang gustong magnegosyo ang 14th Philippine SME Business Expo sa Pasay. Mahigit 100 exhibitors ang nag-alok ng iba't ibang business ideas, diskarte at tips sa mga gusto o hindi kaya nagsisimula na sa kanilang negosyo. Tinalakay rin po ang mga sistemang subok na at pasok sa budget ng mga Pilipino gaya ng pagkuha ng franchise, food business, home and personal care products at iba pa. May mga business solution ding inialok gaya po ng paggawa ng business website o mobile app pati na e-commerce solutions sa mga gustong maging online seller. Nako po, ngayong tagaktak ang pawis na panahon, beach ang instant puntahan ng ilan para makapag-relax. Totoo yan. Oo, at mas nagiging extra special pa ang moment na yan kung may kasama kang malapit sa iyong puso. Gaya na lang ng nakakaantig na bonding ng isang lola at kanyang kasambahay mula Legazpi, Albay. Eto ho, kwento ng apong si Arian, naabutan niyang nagtatampisaw sa dagat ang 90-year-old niyang Lola Lucia sa kanilang family outing sa Gubat, Sorsogon. Kasama niya si Ate Glo, ang katuwang ng pamilya sa pag-aalaga sa kanya. Dahil minsan lang makalabas ng bahay, enjoy ang dalawa sa pagtatampisaw. Matyagang pinayungan ni Ate Glo si Lola Lucia para hindi mainitan. Sa simpleng pamamaraan na yan, dama ang hindi matatawarang pagmamahal at malasakit niya kay Lola Lucia. Ang videong yan ay kinaaliwan at kumurot din sa puso ng mahigit 150,000 netizens. Saludo kami sa dedikasyon mo, Ate Glo.
Kaya ni Lola ay certified. Trending! Nakakatuwa naman makita yung ganyan, Oo di ba? nga. At mabuti, maganda nakunan. Yes. Yung moment Oo. nila, At di ba? 90 na si Lola, no? Yes, Ang galing. nakaka-inspire actually dahil marami tayong mga kasama sa bahay na nagiging katuwang natin sa pagbibigay ng pagmamahal sa ating mga mahal sa At buhay nagiging din. parte na talaga ng pamilya. Yes, di totoo ba? yan. Kaya mabuhay ka, Ate Glo, at sa lahat ng ating mga caregivers. Pero isa rin lang Diba? masasabi ko, sana all. Yes. Ang dagat talaga pag nakita mo, Ay, totoo di ba, yan. nakaka-relax Oo, talaga siya. punta tayong lahat sa dagat. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.